Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Yung ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, nandito po sa gilid ng ating screen na kung saan ang human rights lawyer sa ICC, mga testigo delikado kay Digong. Bakit nga ba? Mga kababayan, babasahin ko po itong isang article ng ano ba to, People's Tonight News, no? I-share ko lang din po sa inyo at reaction na natin at ibabalita ko sa inyo at i-explain. Kasi hindi naman po pwede na picture lang ipakita ko diyan at nakasaad diyan human rights, yeah? Lawyer sa ICC, mga testigo delikado kay Digong. O bakit nga ba delikado kung hindi natin i-explain? So ito po mga kababayan, babasahin ko lang po at least nakita nyo may picture diyan. So ito po nakasaad sa People's Tonight page, no? Nanawagan ang grupo ng mga human rights lawyers. So grupo daw ng human rights lawyers ay nanawagan. Ang Center of International Law or Center Law sa International Criminal Court or ICC na ibasura ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan ito ng interim release. Sinabing iyon directly threaten ang kaligtasan ng mga biktima at naapekto sa integridad ng nakabinbinyang prosecution. So as it stands, Duterte current detention has not even stymied the continuous harassment, intimidation, and large-scale verification leveled by his supporters at those involved in ICC proceedings in the Philippines and The Hague. Anang center law na ikinabilangan ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque. So, binaliwala ang pagkonsidera sa edad ni Duterte, binigyang diin ng central law na hindi man lang nakatanggap ng due process ang mga biktima ng wrong or war on drugs ni Duterte at pinagpapatay pa nga mga kondisyong mas kaawa-awa pa rin kumpara sa pagkakakulong ni dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Makukompromiso rin umano ang tiwala sa ICC ng mga pamilya ng mga biktima. Iginiit ng Central Law na bagamat ilang buwan nang nakakulong malayo sa Pilipinas, mananatili umanong banta si Duterte sa mga kaaway nito at sa mga testigo ng ICC. Patunay umano ang nababahala ngayon na impeachment trial laban sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, yung mga human rights lawyer na nawagan sa ICC na wag daw aprubahan itong hiling na interim release ni Duterte at sa bansang hindi pinangalanan. Kasi threat daw ito. Banta daw ito sa mga testigo at sa mga biktima. Bakit? Kung ako mga kababayan tanungin bigyan natin ng reaksyon. Halimbawa ako, pinakulong ako ni Digong. Sa tingin niyo ba, pag nakalaya ako, sasabihin ko, Digong, thank you so much, praise the Lord. Malamang maghihiganti ako. Sabi nga ni Laila de Lima, hindi ako pinanganak ng tatay ko para maging duwag. Darating ang panahon, uusigin kayo ng konsensya sa ginagawa niyo sa akin at makakalaya ako dito at abangan ninyo ang paghihiganti ko na dila lang walang latay. Di ba? Tapos si Digong hindi marunong maghiganti. Kininam. Kahit sabihin mong matanda na yan, may bunganga pa rin. Maliban na lang kung paglabas niya sa ICC, wala siyang tainga, wala siyang mata, wala siyang bunganga. Tahiin lahat. Hanggat may utak yan, may mata, may tenga, may bunganga at may kamay, pag isulat niya, ito, sundin mo kung saan nakatira, hanapin mo yan. 5 million, targetin mo yan. Threat nga naman. Kasi dyan sa loob ng ICC Detention Center, mga kababayan, bawal cellphone. Bawal siya makipag-usap ng mga sensitibo. Yung mga sensitive topic. Kasi bawat usapan nila, according kay Sara Duterte, nung nandun siya sa loob, binisita niya si Duterte, si Digong, naka-record bawat usapan. Di ba? So ngayon mga kababayan, kapag may paplanuhin si Digong, nakabulastugan laban sa mga witness at sa mga biktima na nagpapakulong sa kanya, malalaman ng ICC. Mabubulgar na, ito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So,
malalaman. Ngayon, pag palabasin si Digong at bigyan ng pansamantalang kalayaan na tinatawag nilang interim release sa isang bansa na hindi pinangalanan, doon may possibility na si Digong pwedeng mag-utos. Kasi hindi siya nakokontrol. 'Di ba? Kaya mga kababayan, nanawagan itong mga human rights lawyer na huwag payagan o paboran ang hiling ni Digong kasi banta yan. Sa totoo lang mga kababayan, kahit sino naman. Ako, subukan mo kong paluin ulit-ulit na palo. Oh. Make sure na pag pinalo mo ko, diretso ako mamatay, hindi ako makahigante. Kasi sino ba namang tanga? Paluin ka ng paluin, hindi ka gagante? Ano ka? Nakainom ka na isang galong anesthesia? Manhid? Hindi ka nakakaramdam? Putang ina. Si Sarah lang ang hindi nakakaramdam ng hiya. Diba? Pero ako nakakaramdam ako ng sakit. Di ba? Subukan mo, paluin ka ng paluin. Hindi ka magre-react. Sasabihin mo lang, praise the Lord, masakit. Ganun lang. Parang paano ka, Ilonggo? Hinold up ka na lahat-lahat, sabihin mo, hold up to. Walang kikilos, masama, ibigay mo pera. Ganun lang. Ano ka, nakainom ka na isang galong anesthesia, manhid. Di ba? Kaya pag nakalabas ito si Digong, mga kababayan, yun nga ang panawagan nitong mga human rights lawyer na delikado. Bakit? Diyan sa loob ng kulungan, bawat usapan ng mga bumibisita sa kanya dyan, naka-record. Naka-record ang usapan nila Sara, nila Digong, nila Hanilet, nila Pulong, nila Baste, ni Kitty, yung mga apo ni Digong. Naka-record lahat ng usapan nila. Naririnig. Kaya kung meron man silang hakbang na gagawin, nalalaman. Kaya Evan Nicolas Kopman, kapag pumasok yan sa loob ng ICC facilities ni Digong, naririnig yan kung anong hakbang na gagawin nila. Kaya yun nga ang masasabi ko mga kababayan, kawawa. Bakit? Kung anumang hakbang gagawin ni Nicolas at ni Digong, naririnig ng ICC. Di ba? Kasi si Sara nga mismo nakasabi, lahat po ng usapan namin recorded. Naririnig nila. So kung anuman ang hakbang na gagawin ni Digong laban sa ICC, kasi ang kalaban ni Digong ngayon ICC. Naririnig ng ICC yung pinag-uusapan, so mapaghandaan nga naman ng ICC. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung tutuusin ninyo parang unfair. Bakit ko nasabing unfair? Ang kalaban ni Digong is ICC. Ngayon, kung anong hakbang ng abogado ni Digong, narinig ng ICC kasi naka-record nga, sabi ni Sara yan mismong si Sara nagsabi. Recorded bawat usapan. So ngayon, kung gagawa ng hakbang si Digong, hindi pa na ipasa nila yung resolusyon, naririnig na ng ICC kung ano yung hakbang na yon. So unfair nga naman. Pero para sa akin, sa mga biktima ni Digong sa war on drugs niya, yung mga pinapatay niya sa war on drugs na walang due process, hindi po yun masasabing unfair. Bakit? Buti pa nga si Digong nandyan sa loob, naka-aircon, di ba? May TV, maganda ang tulugan, hindi siya pinatay. Yung mga pinatay niya sa utos sa war on drugs, ni minsan ba bago pinatay, pinakain muna bang burger yon? Pinunta ba doon sa pinainom ba ng kape sa Starbucks bago pinatay? Hindi naman. Pinasakay ba ng private jet bago kinulong? Hindi rin. Nakapaa ba na sumakay sa eroplano? Hindi rin kasi si Digong nakasapatos. Sabi ni Bongo, kawawa si tatay. Dinala sa daig nakapaa. Putang ina mo. Kaya nga minsan di ako maniniwala Kaganda-ganda ng sapatos ni Digong. Adidas, Japan style. Tapos sabihin nakapaa. Ito yung rason mga kababayan na bawat vlogger may komento. Hindi naman po ito libelous yung sinasabi natin which is totoo naman. Saan ka nakakita na si Digong daw sinakay ng eroplano nakapaa? Kalaki-laki nung sapatos itim. Suot niya. Nakaganon pa nga kapag ako namatay, kung si Rizal may bit-bit libro, ako nakaganon. Sabi ni Digong yan. Hindi naman tayo mga ulyanin mga Pilipino. Siguro kung makaimbento ang Pilipinas ng isang chemical na isabay sa ulan na pag nabasa ka sa ulan, makalimutan mo yung lahat ng pangyayari, maganda. Bakit? Kasi ultimo, yung mga prosecutor dyan sa ICC at dito sa Pilipinas, matigil ang impeachment. Malinis lahat ng kaluluwa natin. Sana may ganong tao, scientist, na makaimbento ng isang chemical na isabay sa ulan kapag kung sino yung naulanan, makakalimutan niya lahat ng pangyayari. Di ba? Ang problema lang, hindi na niya kilala ang kanyang sarili. Parang mga baliw lang din pala. Di ba? Kaya mahirap talaga.
So yun lang ha mga kababayan yung reaction ng mga human rights lawyer na ikinabahala nila ang pagka inaprubahan ng ICC itong interim release ni Digong kasi nga banta daw ito. Bakit naging banta? Kasi pag nakalabas si Digong, makakapagplano siya kung ano ang gagawin niya. Kasi doon sa loob ng ICC Detention Center, lahat ng usapan nila doon recorded. So yun lang ha mga kababayan. Actually, kahit saang kulungan naman ganun. Bawal ka magdala ng cellphone, yeah? Bawal ka magdala ng mga ballpen kung ano-ano. Ultimo nga pera eh. 'Di ba? Ultimo nga pera, limitado eh. Paktay, bagong Pilipinas nga naman. Sabi dito sa reaction. So yun lang ha mga kababayan, yung ating reaksyon patungkol sa human rights lawyer sa ICC na nawagan. Delikado ang mga testigo, no, ang mga witness kapag si Digong ay nakalaya, baka 'di ba threat or banta daw. So yun lang, maraming salamat. Thank you.